Sumainyo ang kapayapaan. Sino ang nalumbay na nang maapuhap niya yung amang tinatawagan niya at nadama na di naibsa ng lumbay? Sino ang tumatawag na ama ko, ama ko, ama ko, na di niya nararamdaman ng pagmamahal niya sa makati? Kung malapit ka sa magulang mo, mararamdaman mo pagmamahal niya. Anak ka man sa lupa, kung sa magulang mo'y malayo ka, di mo makikita sakripisyo niya sa'yo. Kaya nakakadama lamang ng pagmamahal ang sino man nagmamahal kapag siya rin marunong magmahal. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Itong mga tanong na ito ay inyong pagnilayan. At suriin ninyo mismo sa inyong mga sarili. Naranasan nyo na ba ang nagtampo? At ang pinagtatampuhan ninyo ay natutuwa kayo sa Kanya? Hindi bagat asar na asar kayo? Inis na inis dahil nagtatampo kayo? Masaya po ba kayo pag may tampo kayo? Yan ang patotoo. Hindi mula sa Ama ang pagtatampo. Kaya hindi ka masaya eh. Kaya naiinis ka, kaya nagagalit ka. Halimbawa, yung kapatid mo, pinagtatampuhan mo. Kahit anong gawin niya sa'yo, ang pagtatampo mo ay naroroon pa rin, matutuwa ka ba sa ginagawa niya? Hindi. Subalit, yung kinatutuan mo at may damdamin kang masaya sa Kanya, kahit na nagtampo ka sa Kanya, hindi mo mapanaig yung tampo mo, di ba ga? Ganyan ang Ama. Kahit na sa ginagawa ng mga anak niya, ay nakikita niyang may mali, hindi pa rin mamatay yung kanyang pagmamahal. Hindi katulad ng tao. Minahal niyang sinasabi, kapag mayroon ng hindi siya gusto, kahit napakaganda ng ginagawa nung pinagtatampo at kinagagalitan niya, hindi niya makita. Kaya't yun ang sinasabi ng Ama na dapat mamatay. Lalo na't kapag pumapasok yung inggit, yung pagsiselos. Aminin at hindi, magalit at matuwa, totoong totoo, hindi maaring maging mabuti ang puso ng taong gayon. At hindi maaring maliwanag at maaliwalas ang pag-iisip ng gayong tao. Sapagkat hindi sa Ama yun, kaya nag-iiba ang damdamin ng may isip na hindi maganda. Tama ba ga? Kaya't yan ang ginagawa ng Kristo. Pinapatay ang hindi tamang damdamin. Nililinisan ng masamang kaisipan, ang maruming kaisipan, ang maruming damdamin, sa gayon ng mabuhay ang katapatan, pagmamahalan. Buhay bang Ama?
Subalit naranasan nyo na ba yung, bakit ba parang kumukulo dugo nyo? Hindi naman kayo inaano. Asar na asar kayo sa kapwa niyong kumukulo ang dugo ko sa kanya. Yan sinasabi nyo. Tama baga? Sapagkat patutong, hindi ang Ama ang nasa oras na yun sa'yo. Hindi ka naman inaano, bakit kumukulo dugo mo? Hindi ganun ang Ama. Sino yun na nangungunat nag-aari sa'yo? Kaya dapat pala, lagi nang suriin ang pandama. Kaya dapat pala, laging magsuri ng laman ng isip nang sa gayon. Huwag manaig ang hindi sa Ama at ang mangibabaw ay ang sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kapag pinangibabaw ang hindi tama, maging sa damdamin ay hindi rin tama. Ngunit kapag napapangibabawan ka ng mabuting kaisipan, ang mabuting damdamin ay sasayo rin. Subalit bakit hindi ito matanggap ng marami? Bakit hindi ito maamin ng marami? Ngunit yan ang pawang totoo, sabi ng tao. Totoo at pawang katotohanan. Kaya kung babaybayin ninyo ang mga pahayag ni San Pablo, mula sa Epeso, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Paano sinasabi ng taong hindi binibigyang pighati ang Ama? Mismo Espiritu niya ay pinipighati nila. Sa papaanong paraan? Yaon na nga ang inuna kong tanong sa inyo, mga mahal. Kapag kayo ay mayroong hindi magandang iniisip sa kapwa nyo, mabuti rin ba pandaman nyo sa kanila? Ano man ang gawin, iba pa rin ang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Panaigin nyo sa tuwina ang kalooban ng Ama sa buhay nyo, nang huwag magkaroon ng pagkakataon ang manlilinlang na malinlang kayo, kundi sa tuwina ay maging matalino kayo sa pagsusuri ng damdamin nyo sa nilalaman ng isip nyo. Sapagkat ang sino mang may pagdaramdam kay Juan, sigurado ano man ang sinasabi ni Juan, hindi nakabubuti sa isip niya. At lahat ng sinasabi nitong si Juan, itong si Petrang may damdaming hindi maganda sa kanya, lahat hindi totoo para sa kanya yon. Kahit na ito'y totoo, sa kanya'y hindi pa. Sapagkat iba damdamin niya kay Juan. Subalit, dahil gusto niya si Pedro, lahat ng sinasabi nitong Pedro, tuwang-tuwa siya, sapagkat gusto niya si Pedro. Ganon lamang ang buhay dito sa mundo. Kaya, ano pa ang silbi ng pagpapakabuti kung tinatakwil mo ang ilan, ginugusto mo ang ilan? Iniiwanan mo ang ilan, pinakikitunguhan mo naman ang ilan. Kaya't ang wika ng Ama, lahat kayo'y mag-ibigan. Kaya't ang pagbati ay, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't yung nasa mabuting pag-iisip at nasa mabuting damdamin, nagagawa niyang lahat ay ngitian. Kausapin, batiin,
sapagkat walang duming isip na nag-aari sa kanya. Kahit na yung sa kanya'y galit na, itong hindi nagagalit, tuwang-tuwa pa. Subalit yung nagagalit, huwag mo siyang tititigan at sasabihin, Subalit ang ama, galit man siya, lumapit ka sa kanya, kukup-kupin ka. Buhay ba ang ama? Magnilay na lamang kayong mga mahal ko, hambing sa mag-asawa. Kapag namatay ang pag-ibig ng isa, maganda pa ba pagsasama? Kailangan parehas na maganda ang damdamin nila at buhay ang pagmamahal nila upang bumuti ng bumuti ang pagsasama nila habang nagluluwa't tumatamis. Ganyan din ang magkaibigan. Gayon din ang magkapatid. Gayon din ang magulang at ang anak nila. Dahil mahal ang magulang ng anak habang nagluluwat, uugod-ugod na ginagalang pa rin. Subalit kung walang pagmamahal, wala nang kwenta, hindi na ito igagalang. Yaon ang patotoo. Sa mag-asawang nagmamahalan, nagtampuhan niya yun, mamaya nagtatawanan. Subalit sa walang pagmamahal, at yung nagmamahal ay tapat na nagmamahal sa kanya, kahit anong aruga ang gawin, hindi mo mapapagalak. Ano ba ang ibig kong ituran? Kung ang ama'y tunay na mapagmahal at ang anak niyang minamahal ay hindi madama ang pagmamahal niya, matutuwa ba sa pagmamahal niya? Hindi. Kaya't siya ng patutoong nadarama niyo at kilala ang ama. Natutuwa kayo sa handog niyang buhay sa inyo. Nagagalak kayo sa inyong mga tinatamasa sa buhay. Hirap man at ginhawa, sakit man at kalusugan, liwanag mat dilim, andyan pa rin siya. Kaya't kung tunay niyo siyang nadarama, hindi kayo makapagtatampo, kundi kayo'y matutuwa. Sapagkat masaya kayo. Kaya't maligaya rin ang inyong mga puso. At yan ang pawang katotohanan. Kaya't sa ngalan ng Panginoong ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Yamang kayo ay nabubuhay na sa panahon ng Espiritu at yamang kayo'y nagsasabing Panginoon kong Jesucristo, huwag na kayo yung tulad na walang pangunawa kaya't di mabatid ang katotohanan at di maunawa ng katotohanan. Subalit, kung may pangunawa na nga kayo, sigurado bawat katagay na nanamnam ninyo, bawat salitay ninanamnam ninyo, at bawat mensahe tuwang-tuwa puso nyo. Hindi yaong bawat mensahe nakakapagpagalak sa iba. Sa may damdaming hindi maganda, nakapagpapalungkot, nakapagpapagalit, nakapagpapainis. Yaon ang patuto, si demonyo at si Kristo. Wika ng amay, sinugo ko sa lupa nyo. Buhay ba ang ama? Kaya, ang natutuwa, ang anak ko tinanggap. Ang nagngingit-ngit, si demonyo nasa kanya. Subalit hindi niya maamin. Mapanlin lang si Satanas. Mapagkunwari. Kaya niyang magkunwari na kunwari mabuti, mahal ito. Kunwari mabuti, mahal ito. Kunwari mabuti, mahal ito. Wag. Huwag kang pakakasiguro. Sapagkat hindi katulad ng Kristo kung paano makitungo ang demonyo. Kaya niyang bumalikwas. Kaya niyang bumalimbing. Ngunit ang Kristo'y hindi kailan paman. Buhay ba ang ama? At kaya kanyang sirain. Ngunit ang Kristo'y bubuin. At siya na magkaiba sa gawa ng masama at mabuti. Sa totoo at hindi na espiritu. Kaya dito sinusukat ng Ama ang kalaliman ng mga anak niya. At dito rin napapatotohanan na ang Espiritong Banal ang nasa katauhan, hindi kayang bumalimbing
hindi kayang bumaligtad, kundi diretso at nakaharap. Tuntunin ng Ama ang sinusunod at ang hinahanap ay ang matuwid na handog niya. Mahal na mahal ko kayo. Pawang katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya naman galak na galak ang taong ganito ang ginagawa, sapagkat wala siyang hinagap sa isip niyang masama, kundi lahat ng pumapasok sa diwa niya ay kay buti, kaya't kung ano-ano na ginagawa sa kanya ng kapwa ay nakatawa pa. Subalit yung taong hindi maganda ang pandamat, hindi mabuti ang iniisip, mabuti na ang kausap, maganda na sinasabi ng kaharap, masama pa rin at pangit para sa kanya. Iyon ang patotoo, iba ang Ama at ang demonyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sapagkat ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Subalit ang mabuti, tuwang-tuwa sa kapwa mabuti. Yan ang pagkakaiba. Kaya mga mahal, magalak magpuri kayo sa oras na ito kung maganda daramdamin nyo at nararamdaman ng puso nyo iba. Hindi ang sarili nyo, kundi ang Ama. Magdamdam kayo kung nagkakasala kayo. Subalit huwag magdamdam sa kapwa nyo kung wala namang ginagawang hindi tama. Sabi nyo, hindi na ikaw gumawa ng maganda yan para namang siya gumawa na ng maganda. Kung nanunuri at nagsusuri. Gayon ang Ama. Anak, ihayag mo ito sa kanila. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob nyo, galit at puot. Huwag na kayong manlalait, mambubulyaw, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sapagkat iba yung nagsalita ng pasigaw na may pag-ibig, kaysa doon sa sinabi mo nga ay mahlumanay na mahina. Damang-dama naman na nagmula sa puso mo'y galit, hindi sa bibig. Nakikita ang pangungusap na maganda, kundi sa puso nagmumula. Kaya't pasigaw mang sinambit, kung may pag-ibig, may makakadama ng pag-ibig na yaon. Subalit yung mga galit at hindi umiibig, pag-ibig na ang dulot, galit pa rin ang nararamdaman. Mga mahal, tama na. Ang wika nga'y, huwag kayong magpadaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang iyan, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Yamang ang nais niyo'y Ama, tiimbagang namnamin niyo ang kalooban niya at ang mga aral niya at ipapasok niya mismo sa inyong puso't isip, ay mabuti pawa, sapagkat siyang pinagmula ng banal na salita ay tunay na mabuti at banal ang gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't mapapalad ang naaalis ang damdaming hindi tama at namamayani ay ang pag-ibig. Mapapalad ang hindi talusira, patuto lamang ang Amang matuwid ang naghahari. Mapapalad ang hindi nalinlang ng kalaban, patutong mas malakas ang Kristo sa kanyang buhay. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tandaan ninyo, hambing lamang yaan sa isang may ginagawa. Noong una'y hindi niya kayang gawing mabilis at di niya kayang malaman ang sikreto.
Subalit, nang miya't miya'y ginagawa niya na, naging bihasa na, katulad ng panggaganchilyo. Nang hindi ka pa marunong, parang hirap na nagkakanda palipit ang daliri mo. Subalit nang bihasa ka na, kahit nakikipagkwentuhan ka, nakapanggaganchilyo ka na. At siyaon din ang pakikipagtotoo sa mabuting salita ng Ama. Sa unay hirap na hirap ka. Hindi mo alam kung paano mo maunawaan at maisa sa buhay. Subalit nang ginusto mo ng kamtin ito at maisa buhay mo, para ka na lang ngumunguya ng mani. Sarap na sarap ka na. Linam na may nadarama mo, sarap ay nalasahan mo, kaya't mas hinahanap mo na yaon kaysa masamang ugali mo nang ikay magbago. Mga mahal, kasimple lamang, napakasimple, anumang mahirap para sa loob mo, mahirap mong gawin. Subalit anumang madali para sa kalooban mo, madali mong tupdin. Kaya't ang tao, kapag gusto'y walang katwiran, kapag ayaw, maraming dahilan. Maliwanag ang katotohanan. Kaya't ang Amay di nangatwiran sapagkat maganyang ginagawa ang kabutihan. Yaon ang patuto, ang banal na pinagmulan at ang pinagmulang banal ay iisa lamang. Diyos Ama, sa pamamagitan ng anak at ng ibinabang, ibinahaging Espiritu Banal. Kaya nga't, kay gaan-gaan, walang hirap, walang sakit, tupdin mo, ikaw rin ang masisiyahan. Hindi ko kayo pinipilit, mga anak. Subalit, subukan nyo. Kayo rin ang magagaanan sa isip, sa damdamin, sa buong katauhan. Mahal na mahal ko kayo. Huwag ipakli ang katotohanan, huwag ipagdamdam ang kasalanan, kundi magbagong buhay, magaan yung tatahakin, tuwid na daan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang mga nagpapakababa at sa pananaw man ng kanilang kapwa'y sila'y masama, subalit sa pananaw ng Ama, silang hindi maunawa ng kapwa, unawang-unawa ng Ama. Sapagkat sa puso tumatarok ang Ama, sa isip ay bumabasa, kaya't ang sinumang nakitaan niya ng Kanya, ibinibigay at binabahagi ang marapat sa mga anak niya. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Sa gayon, pag sumikapan ninyo at pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa ang Espiritu. Gayon din naman, iisa rin ang Ama na binigay ang anak sa mga anak. Nilahad ko ang dapat, inulat ko ang karapat-dapat, dinatal ko ang marapat, ang tumanggap ay magiging ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kung talagang pinakinggan na ninyo ang aral niya,
at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa mga masasamang pita ng laman. Mga anak, tigib ako ng lumbay. Subalit paano nyo mararamdaman ito? Di nyo nga ako nakikita. Subalit tigibin nyo ako ng galak. Padama nyo ang pagmamahal ko sa kapwa nyo. At mararamdaman kong mahal nyo nga ako. Yamang pinadarama ko sa inyo na mahal ko kayo. Sa tuwin ay suriin ninyong sambit ko at dinaratal kong aral at salita. Sa gayon, matatanto ninyo sinong nagluwal at nagdatal, sinong nagbahagit, naglahad, sinong nagnukal at nagulat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan ninyo, walang taong matampuhin na di laging nasasaktan. Subalit, walang taong hindi marunong masaktan. Gayon pa man, kung nasasaktan man at may pagmamahal, sang iglap lang ay napaparang. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo. Kaya't mapapalad ang may pagmamahal sa damdamin. Gawa niya'y kay inam, salita niya'y kay buti. Nahahayag ang katotohanan sa kanyang kadakilaan, nagawa dito sa lupa na nagmula sa Ama. Kaya't nahayag ang Ama nang dahil sa Kanya. Mapapalad ang nahahayag ang katotohanan ng dahil sa Kanya at ang Ama ang nalugod at di siya lamang, kundi ang Ama mismo bilang bumuhay at nagpahiram ng buhay. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Pag sumikapan ninyong mawawaan itong sakit tinuturan, at kapag inyong naunawaan, madali nyo nang tanggapin niyaan. At kapag natanggap na ninyo, gagaan ang inyong kalooban. At kapag gumana kalooban ninyo, madali nyo nang makita ang katotohanan ko. Sapagkat sumasa inyo na ang pawang mabuting layon kong ihandog, kamtin at maganap sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, si Constancia ay walang batid sa sinasambit ko. Bagamat mata niya'y nakamulat, sa inyo'y nakamasid nakatitig, ngunit hindi siyang nagsusuri sa inyo, kundi ang aking espiritu. Kaya't kung sasambitin nyo, nahihiya kayo kay Apo Kunching. Kay Kunching, bagay mahihiya kayo. Sa akin kayo mahiya, mga anak ko. Huwag sa kay Kunching. Sapagkat si Kunching kahiyaan man ninyo, wala siyang magagawa. Ngunit at pasubali ko yamang ginamit ko siya, at nahiya kayo sa aking espiritu. Tandaan ninyo, ipakikinabangan nyo yung hiyang ginawa nyo dahil natakot at naramdaman nyo'y ako. Nek karameneyahana, nek karameneyahana. Yaon nga ang patutong, huwag niyong kahiyaan ang kapwa nyo. Sa mabuti tumupad kayo, sa masamay magwaksi kayo, at sa marapat ay tumanggap kayo.
Sa gayon, magagawa niyo ang akin. Yamang Ama ang sa akin at sumainyo rin. Kaya't tayong lahat ay kaisa man din. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Tuloy pa po ba natin? Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Sapagkat ang binubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang kuntsing hindi niya kayang baybayin ito. Ganang kuntsing hindi niya kayang basahing baybayin sa inyo. Ganang ako mismo ang nag-ulat sa mga binabaybay ko. Matwid ang salita ko, tapat ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't magagalak kayo bago umapaw ang kasiya ng puso nyo, yamang mabuti ang laman nito at may nakabuhay na pagmamahal, sapagkat ang bumuhay sa mga buhay at buhay ng sinuman ay ang bumuhay din ng pagmamahal nyo na inyong naramdaman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sulong mga mahal ko, tantuin ang tinuran ko, kaya bagang sambitin at iwika sa inyo. Kung yaong babae lamang ang sa harapan nyo, ang siyang magtuturan at magluluwal nito sa makatwid. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ako ang tinanggap nyo, sa puso nyo inumukal, wagas na pagalakan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ay, purihin, purihin, purihin ang Ama. Nang dahil diretso po, pagkatapos ng mensahe sa mga ng gawain, mensahe, at pagkatapos ay may tinunguhan, pagkatapos ay, kaya sabi ko, Ama, bahala ka na sa babasahin mo. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Ang sabi ko po kaninang lumabas ako dito, Mother, pagkatapos na nalangin po, umuwi na. Sapagkat wala pong tao eh. Pasubali may daratal. Kaya po eto, hindi pinauwi. Kung hindi po nadagdagan, may pupuntahan po ako eh. Kaso po ayaw ng Ama, dinagdagan, kaya natuloy ang gawain. Ayaw talaga, no po, hindi po takda. Kaya lang po makakaunawa yung tutunguhan ko, sapagkat alam naman niyang may gawain. Birthday po kasi ni kapatid na boy eh. Gusto ko po sanang dumalo, para naman po pagpapaunlak na pagpapahalaga. Ay kaya po, tingnan natin kung makakapol. Pwede kahit bumati lang ano. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, harabas na po tayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo
ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. May ibig sabihin yun. Ganyan ang nangyayari sa mga tao. Ulo sa ulo, nagngangat-ngatan kasi ayaw magpalamang ang bawat isa. Kaya nagtatalo kuminsan ang mga anak ng Ama sa wala naman dapat pagtalunan, kaya naglalaban-laban. Ayun! Nag-away-away. Ganon ang ibig sabihin. Ngunit hindi naman kayo gayon. Niloob lang na mangyari yaon upang may maimensahe. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam niyo po, hindi niloob na masunog yung bulaklak nung anibersaryo. Subalit, sa isang linggo po, sa gawain natin ng Sabado, yayahan kayo, saksi kayo, para habang umaakyat ang mga usok na yan, kayo ay tigib ng makapagdulot ay buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng kasiyahan, liwanag at pag-asa, pagpapalay sumainyo. Buhay po ba ang Diyos? Ay na po. Napagod po ba kayo nung anibersaryo? Nahirapan po ba kayo? Nasyahan po ba kayo? Nagalak po ba kayo? Eh di may pag-asa po kayo. Ayan, yan ang wag niyo araw. Nang sa gayon, habang nabubuhay ang pag-asa nyo, pagtitiwala at pananampalataya ay nabubuhay din hanggang idatal ng Ama ang marapat na, aba, talaga nga palang ang pag-asa ay nakapagbibigay ligaya. Ang pananampalataya ay nagbibigay sigla at ang pananalig ay nagbibigay ligaya. Pagpalain kayo. Tayo na po.